Hello mga part, for today's video. At dahil malapit na naman ang pasukan mga part, no? At araw-araw naman tayong papasok nito. Ngayong araw na ito, samahan niyo ako mga part. Papalitan natin ng gulong ang ating motor mga part dahil masyado nang manipis yung ating gulong. Ano bang hinintay niyo? Tara na at magpalit tayo ng gulong. Tubeless. Ayan mga part, no? Kung nakikita ninyo, sinimula na nating tanggalin ang gulong mula sa rim. So unang yan mga part, ang ginagawa natin dito ay tanggalin muna ang pito. So hindi na natin ipakita sa video no, pagtanggal ng pito at hanggang sa ma-deflate ang ating gulong. Then lagyan ng tubig para smooth tanggalin ang gulong mula sa rim. Yung iba mga part gumagamit ng rim protector mga part no, para safe daw o hindi masira ang kanilang rim. Tapos isasaksak nila ang tire spoon or tinatawag na pre-bar mga part. Yun yung ginagamit para tanggalin, ihiwalay yung gulong mula sa rim. So tapos dire-diretso na yan mga part no, pagka balikwal mo dire-diretso na yan, matatanggal na yung gulong mula sa rim. Ayan, so natanggal na mga part no, naihiwalay na natin yung rim at saka yung ating gulong. Kung napapansin niyo mga part, sa gulong natin mayroong mga liquid at saka sa rim natin mga part. Yung liquid na yan yung tinatawag na tire sealant. Yung tire sealant mga part, yung ibang mga rider ayaw nilang gumamit ng tire sealant dahil daw kakalawangin yung kanilang mga rim. Kaya ayaw nilang magpalagay ng sealant. Pero sa akin, sa experience ko mga part, mas maganda yung mayroong sealant. Bakit? Kasi simula nang nagpalit ako ng gulong at nilagyan ko ng sealant, ni minsan, hindi pa ako naplatan sa daan at hindi pa ako nabutasan ng gulong. Yun yung kagandahan ng may sealant. Kahit manipis na yung gulong mo, talagang hindi ka mapuplatan sa daan. Okay, so bago nyo ikabit ang bagong gulong mga part, no, kailangan mo nang linisin ninyo ang inyong rim upang mawala yung mga liquid at saka maayos ang pagkakalagay ng bagong gulong doon sa inyong rim. Okay, so yung ganito mga part, no, kapag ikinakabit na natin yung bagong gulong doon sa ating rim, pwede na tayong hindi gumamit ng rim protector kasi hindi naman masisira yung ating rim mga part. So yun mga part, no, ang ginamit pala nating gulong mga part ay 120 70 17. So sa atras po ito mga part na gulong. Ayan mga part, no. Din tandaan din, importante i-check yung rotation, dapat tama yung rotation. Sa rotation naman mga part, makikita naman no, makikita na may markings ang gulong. Then yung iba mga part, nilalagyan nila ng langis ang kanilang gulong sa gilid mismo upang ito ay madaling maikabit kasi mahirap din ikabit ang kapag kinakabit na ang bagong gulong mga part. So ayan mga part, no, diyang banda, kung makikita ninyo mga part, diyang banda hindi pantay, hindi sila pantay kasi masyadong malalim diyang banda. So kailangan talaga mga part pantay yung pagkakalagay ng gulong doon mismo sa rim. So ayun mga part, no, fast forward tayo, inaayos natin ang pagkalagay ng gulong doon mismo sa ating rim mga part. Okay, so ngayon naman mga part, pagkatapos nito ay papahanginan na natin mga part. Okay. Kung napansin niyo mga part, no, kung narinig niyo, mayroong pumutok habang nilalagyan natin ng hangin. So ang pagputok na yun mga part, huwag kayong mag-alala dahil normal lang yun mga part. Siyempre nilagyan natin ng hangin. So ang tire pressure natin dito mga part ay 33 PSI maximum nito mga part. So kailangan yung pagkakalagay natin ng hangin ay sakto lang din. Huwag masyadong lagyan ng hangin mga part. Ayan, kung napapansin niyo mga part, inaayos nila yung pagkakalagay ng pressure doon mismo sa ating gulong, no? Okay, pagkatapos niyan mga part, nilinis na din nila ang ating rim dahil daw upang ang kanilang mga customer ay bumabalik sa kanila. So shout out po pala sa mga magagaling natin dito, no, ng mga part. Thank you mga part, good job. So ngayon dahil tapos na mga part, ilalagay na yung gulong doon sa ating motor mga part. Bago natin ilagay yung bagong gulong mga part, lilinisin ko muna ito. So ayan mga part, sisimulan na nilang ilagay yung bagong gulong. Pero bagong lahat mga part, parang mayroong sira yung ating kanyuto, no, lumalabas yung hangin mga part, kaya yun inaayos nila. Dahil kapag hindi yan ayos mga part, useless yung pagkakalagay natin ng hangin o pressure doon mismo sa ating gulong dahil unti-unti yang lalabas mga part. So ang nakikita natin dito, sira yung kanyuto mga part, no? Sira yung valve mismo doon sa kanyuto. So yan, inaalis nila yung kanyuto at parang papalitan nila yan mga part dahil sira na yung kanyuto. So dito ipapakita ko sa inyo yung valve mismo mga part. So ito yung sira mga part, no? Okay, so ilalagay na nila yung gulong mga part dahil naayos na nila yung sira. So hanggang dito lang mga part. Bye-bye!